Sabi sa 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay na yun ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Bakit po nanatili yung bahay kahit may dumating pong bagyo? Kahit may dumating pong dilubyo o sakuna, bakit po siya nanatiling nakatayo? Dahil nga po, yung lahat po na nabasa niyo sa Biblia ay ipinamuhay niyo. At hindi lamang po yun kung bakit hindi natinag yung bahay kahit dumating po yung bagyo. Dahil yung inyong pong sandigan ay hindi lamang po pundasyon na bato, yung tinatawag na pundasyon na bato dito. Ang ginawa niyong pundasyon po dito ay yung Panginoong Diyos. Yung Panginoong Kristo. Kaya kahit dumating yung bagyo, ibig sabihin po ng bagyo yung pagsubok sa buhay, kahirapan, pag-uusig, kahit dumating po ito, hindi po kayo natinag. At nagpatuloy po kayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nagpatuloy po kayo sa paglilingkod po ng Diyos dahil alam ninyo, ang pundasyon ninyo ay ang Diyos. At dahil alam nyo, yung salita ng Diyos ay laging nasa puso nyo at bibig nyo, kahit mayroong tukso pagsubok, hindi kayo natinag. Hindi kayo nagpadala. At nanatili kayong tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi po dito sa verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagkasagawa, ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaya pag nakikinig ka lamang at nagbabasa ng salita po ng Diyos at hindi mo ito isinagawa, matutulad ka po dito. Sa sinasabi po ng Panginoong Kristo na ang bawat nakikinig ng aming salita kung hindi naman nagkasagawa, ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal. Hangal daw po ang tawag po ng Panginoong Kristo doon sa mga taong nakikinig at nagbabasa ng salita po ng Diyos na hindi naman isinasagawa. Pero pag ikaw'y nakikinig at isinasagawa mo yung salita ng Diyos, may tutulad ka raw sa isang taong matalino. Yun po yung pagkaibahan. Doon sa sumusunod ay matatawag raw matalino. Doon sa hindi sumusunod, matatawag raw pong hangal. Kaya saan po tayo? Dito po tayo sa sumusunod dahil may tutunin na po tayo isang matalino. Ang Panginoong Kristo po ang nagpapahayag po nito. Sabi yung ulan ng malakas, bumaha at binayo ang malakas na hangin. Ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaya pag ikay nakikinig lamang at hindi mo isinasagawa, hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos, pag dumating yung pagsubok at hindi mo pundasyon si Kristo, pag dumating yung pag-uusig, mawawala ka. Mag-backslide ka. Aayaw ka. Bibitaw ka. Dahil hindi matatag yung pundasyon mo. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Kaya nga pag puno ang puso mo ng salita ng Diyos, hindi ka kayang tinagin. Hindi ka kayang tinagin ng pagsubok. Hindi ka kayang tinagin ng pag-uusig. Hindi ka kayang tinagin ng mga panglalait o pagchichismis sa'yo. Sapagkat puno ng salita ng Diyos, puno ng pagsunod yung puso mo sa kalooban ng Diyos. Hello! Kaya kahit may temptation sa buhay mo, hindi ka natitingnan. Hindi ka tumitingin doon, kundi tumitingin ka doon sa Diyos. Na kaya kang hawakan, kaya kang ingatan, kaya kang gabayan, kaya sa kapumunta. Kahit may kahirapan, hindi ka matitinag dahil alam mo, mayroong Diyos na magpuprovide na natin yung pangailangan. Hello! Then yung kailangan po natin maging buhay. Yung obedience po ay napakahalaga po dito. Sapagkat ito po yung nagbubukas ng kaalaman at karunungan. Sa mga Kristiyanong patuloy na sumusunod, marunong mag-obey sa Diyos. Kaya nga panatilihin po natin sa mga puso po natin yung pagsunod.